Okay guys, for today's video, moving away from my issue about G-Credit na binawasan tapos pinagbintangan na hindi daw ako nagbabayad ng utang. Kung gusto niyo palang panoorin yung video ko na yon, well, puntahan niyo na lang po tong video na to. Moving away from that, I'm very much happy to share this new development. A credit line increase coming from East-West. O, diba? So, yan ang pag-usapan natin ngayon. Samahan niyo ako. I-share ko sa inyo itong medyo nakakagulat at medyo nakakatakot, nakaka-tempt, mga ganon na feeling dito sa credit card ko with East-West. So, samahan niyo ako. Pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron na akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko ng videos and playlists makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. So again, kung gusto nyo panoorin yung issue ko with G-Credit, go ahead to this video. But past that, medyo masaya naman ako today because, if you remember, sabi ko, ang credit line ko with East-West ay around 700,000. Parang yun yung pinagbasihan ni Maya ng credit line na binigay din sa akin nung nag-apply ako ng Maya. Around 711,000. As in, pares na pares sila. So, masaya na ako doon. Masaya naman ako doon. Though, I've already learned na hindi ko siya kailangan. So, hindi ko talaga madalas ginagamit. And then, eventually, nagkaroon ako ng BDO na platinum card din. Yun naman, based yun sa deposit ko with BDO. So, now, this is my first ever credit card na 1 million na credit line. Hindi siguro big deal sa karamihan sa mga mayaman, pero sa akin big deal kasi this is my first time na magkaroon ng credit line na 1 million. Though hindi ko to pera hindi ko to pera, pero it's something na medyo nakakatakot to have. Nakakatakot in the sense na baka may gumalaw or something, yon. Tapos pangalawa, nakakatakot baka matukso ako. Again, sabi ko nga, hindi naman po kami mayaman. Katamtaman lang po, normal lang. Having this credit line, medyo overwhelming para sa akin. Nakakatuwa, pero yun nga, yun yung feeling ko ano ba magagawa natin? Yun yung pakiramdam ko sa mga gusto mambash dyan. Hindi naman po ako mayaman. So, having this is out of my league. Yan. Okay, just to show you, ito po. So actually, nagbayad ako ng credit card due ko and then sinilip ko lang naman kung nag-reflect na. And then, nakita ko, ito. Kita nyo ba yan? 1 million yung total credit and then available is 970 something. 976 because may nagamit ako. Though wala pang message or email na nag-increase na kasi kanina lang to. So, isip ko baka parating na yung notification na in-increase na nila. So, yan nga, seriously speaking, para sa akin medyo nakakatakot dahil baka mapasa kamay ng mga masasamang tao. So, dobling ingat yung kailangan ko. Pangalawa, nakakatakot baka matukso ako. Baka bigla ako mag-YOLO. With this, pwede ba siyang utangin na as in yung buong amount? Right now, hindi kasi meron akong nagamit. Like yung 976, yun lang yung available right now. Pero trinay kong convert to cash or yung credit to cash facility ni East-West. Ang tawag nila doon ay Instacash. So, based dun sa available amount, ito siya. Pag 6 months, lumalabas na 1,010,000 ang total repayment ko. So, meron siyang interest na around 34,000 for 6 months. So, medyo malaki, no? Kasi malaki na rin yung principal amount. Kaya kapag minultiply lang natin yung percentage dito, like nakalagay dito yung monthly add-on rate na is 0.70. Mababa lang kung mababa talaga, pero malaki kasi yung pinag-multiplyan natin. So, malaki yung principal, kaya malaki din yung kakalabasan ng interest. Siguro punta tayo sa pinaka-longest term nito. Okay, so may 12 months, may 18 months, may 24, may 36, may 48, and then may 60. Yung 60 dito, para kang nagbabayad ng kotse. So, ito, 21,501.67 for 60 months. Ang total repayment dyan ay 1,290. Kung ika-calculate natin yan, 1,290, 100.20 minus 976,851. Lumalabas na 313,249 ang interest for 5 years. 5 years na yun kunin natin yung percentage divided by 976, 851.83. Lumalabas na 32% sa loob ng 5 years. Divide natin yan for 5 years para makuha natin yung APR. APR niya ay 6% lang, 6.41%. Para siyang mga housing loan or auto loan yung interest niya, 6.41% per annum.
kung divide natin yan by 12, 0.5344%. So, malapit kasi ang nakalagay dito ay 0.55%. Yeah. Though wala namang talagang paggagamitan, so na-try lang natin naman i-calculate. Pero yun nga, dahil sa nakakatakot to, ano ba yung dapat gawin if in case na nandito kayo sa situation ko? So, ito nag-work na sa akin, di ba? Meron akong ibang credit card na nasa around 700,000. So, ito yung mga nag-work sa akin para hindi ako matukso. Unang-una, sabi nila, reduce visual temptation. Okay, paano ba ito ginagawa? Well, ako, ang ginagawa ko is hindi ko dinadala yung credit card na yan. Nilalagay ko siya sa safety box namin dito sa bahay. So, meron akong maliit na safety box. Doon ko nilalagay mga credit card pag hindi ko ginagamit. Kasi syempre, kahit dala mo naman yung wallet mo, minsan baka ma-upload yung bag mo or what. So, delikado rin. Okay, number 2 is to implement spending control. So, ito medyo na-master ko na kahit paano because we are maintaining budget. So, naka-Excel kami, naka-forecast kami. Like, this month, ito yung 7,000 lang gagastusin namin, for example, sa grocery. Tapos, ito yung pang telecommunication namin, pang internet namin. So, naka-budget na. Actually, pati yung pagkain namin sa labas, naka-forecast na yan. So, like, dati, every week lalabas kami, pero dahil nagtitipid kami, every other week na lang kami lumalabas. So, naka-forecast. Tapos, tipong magkano ang pwede kong dali ng pera or gastusin kapag lumabas kami. Doon, may times na hindi mo mapigilan kasi, syempre, yung mga anak ko, hindi ko naman pwedeng tipirin or hanggat maaari hindi ko sila mahindian. Like, bigla na lang mapupunta kami sa Toys R Us. Pero, yeah, hindi naman laging ganun kasi meron nakakalusot. Pero if that's the case, then babawiin na lang namin sa susunod na labas namin na medyo babawasan namin. Okay, number 3 is nagbago ako ng spending habit. So, as much as I can, I use my Z card. Kasi sa Z card, mapipilitan ka talagang bayaran in full. Dahil pag hindi mo binayaran in full, mako-close yung card mo. Kasi charge card si Z card versus kay credit card na pwede mo isipin na, ay, pwede ko nang bayaran yung mas mataas sa minimum, hindi ko naman kailangan bayaran lahat. Hindi naman papangit ang credit score ko or ang history ko with the bank. Mas gugustuhin pa nga ng bank na hindi ka ako nagbabayad ng in full eh. Yung ganon. At least si Z, alam ko na pag hindi ko binayaran yun, i-close nila yung card ko. So, di ba, nandun yung parang sense of urgency na kailangan mong bayaran. And syempre, kapag babayaran mo, ay malaki na yung babayaran mo sa susunod na buwan sa pagdating ng bill. So, medyo mag-a-adjust ka na. Ayan, di ba? Next is, understand the psychology towards credit card. Ano ibig sabihin? Yeah, di ba? Itong pagbibigay nila ng mga malalaking credit limit is nilulure ka talaga nila para gumastos. Think of that na it's a temptation. Don't consider credit card as your money. Hindi mo pera yan. Hindi ko pera yan. Kaya nakakatakot kasi parang pinahawakan ka ng 1,000,000 na hindi mo pera. Parang ganun. Kaya medyo mag-ingat ka sa paghawak niyan dahil hindi mo yan pera. And siguro sa mga may credit card dyan, na-experience nyo na rin to siguro na medyo feel nyo secure kayo financially kahit papano dahil in case na kailangan yung gumastos sa malaki pero kayong credit card. Yan. Diba ganun? Tanggalin nyo yung ganung sense of security. Mas okay na magkaroon kayo ng sense of security kapag nakapagpundar kayo ng emergency fund nyo in cash. Mas okay yon kasi, di ba, kung kinailangan emergency, gagamitin mo yung emergency cash, wala ka pang sakit ng ulo after mong gamitin. Comparing with emergency credit, na-resolve mo yung sakit ng ulo mo dun sa emergency, pero later on, masakit naman yung ulo mo sa pagbabayad. Though hindi ko sinabing okay magkaroon ng emergency, ha? Just to clarify. Another thing is yung mga rewards sa mga cards. Hanggat maaari, wag mag-focus sa reward na tipong ini-aim natin, gino-goal natin yung reward na yon. Wag. Kasi nabuhay naman kayo ng walang credit card. So, mabubuhay din ako ng walang reward na yun. Di ba? And then lastly is focus on your financial goal. Pag focus ka dun sa goal mo, ma-eliminate mo yung paggamit, yung temptation. And na-share ko na rin naman to sa inyo that our goal is to buy our own house. So dun kami nakafocus. So any other additional expense na hindi magge-generate ng pera para sa amin is niiwasan namin. So for example, kunyari, bibili ako ng bagong ring light kasi nasira yung ring light ko dito. Yun, kailangan ko yun dito sa content creation ko. So, yun, kailangan ko siyang bilhin. Pero, kung sasabihin kong kailangan ko ng iPhone 16 ngayon, hindi naman, meron naman akong telepono. So, anong additional benefit ang mabibigay niyan sa pag-create ko ng pera? Di ba wala? So, yeah, that's how I keep myself insane pagdating sa temptation na katulad nitong ginagawa ni Easton.
West na binigyan niya ako ng 1 million. Nakakatakot talaga. But sana may mapulot kayong aral on how to resist this kind of temptation. Di ba? Okay, for our question of the day. Kayo, ano bang strategies nyo to resist this kind of temptation? Yung offeran ka ng malaki para gumastos ka. Anong strategy nyo to keep yourself from those kind of temptation? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayo manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly Gcash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Louis Faelden Channel. Sabi niya, always watching you, Sir Pat. Thanks for sharing. At Louis Faelden 904 or Louis Faelden Channel, shoutout po sa inyo. Thank you so much po. Nag-stay pa rin po kayo dito sa aking channel at nakikinig po sa akin. Maraming salamat po. And sana may natututunan po kayo sa akin. Thank you so much. I hope you like this video. Leave a thumbs up. And if not, wala namang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!